Yo, what's up mga kabutingting? Yan good morning sa ating lahat mga kabutingting at welcome back sa ating munting channel. Yan mayroon ako ditong home service na single tab na washing machine na ang brand ay Camel 7.2 kilograms. Ang problema nito mga kabutingting ay dati tinignan ko ito dahil pinacheck ito sa akin ng may-ari. Ito ay umaandar pero ngayon ay ayaw na. Medyo matagal din itong hindi na gamit mga kabutingting, siguro nasa mga kulang-kulang isang taon, tama ba ma'am? Ayan, mga kulang-kulang isang taon ito yung may-ari. At yun nga, bali dapat magpapalit lang sana ako nito ng pyesa. Ang problema, ayaw nang umandar. So bago ko ito umpisahan mga kabutingting ay disclaimer lang. Lahat po ng video na ina-upload ko sa aking YouTube channel ay based lang po sa aking experience at hindi ako dito nagmamagaling. So dito tayo sa likod mga kabutingting. At ito ay tinignan ko na. At ito yung dahilan kung bakit ito ay hindi na umandar. Ang mga gamit talaga ngayon mga kabutingting, kailangan mo talaga na gamitin ng gamitin. Kasi kung hindi mo siya gagamitin ay ito ang mangyayari. Yan, maghanda tayo ng tester. Ito ang mangyayari sa washing machine mo kung nakatambay lang. Ito yung aking napupuna. Pag mga bagong labas na mga washing ngayon, ito yung aking napupuna. Ito. Yung isang linya nito ay ayaw nang gumana. Ito yung linya sa motor. Yan ito, papuntang motor yan. So ito yung aking napuna. Basta hindi mo gagamitin. Lupot lang natin itong isang pisprod dito. Yan ito ay gumagana. Yan, mayroon tayong nare-reading na 22 ohms. Dito ay yan, wala. Ito lang, kulay dilaw. Ito ay wala na. So yan yung aking napupuna ngayon sa mga bagong lumalabas na washing machine. Ang nagiging problema ay pag hindi mo siya gagamitin, napupudpud or nag-uumido yung pinakamotor niya dahil ang motor kasi nito ay aluminum na ginagamit yung kanyang winding. Kaya napupudpud or nag-uumido. Kaya sabi ko, dapat talaga ang mga bagong washing machine ngayon ay kailangang gamitin mo nang gamitin. Kaysa hindi mo gagamitin ay lalong nasisira. So dahil motor ang problema nito, kailangan natin tanggalin yung motor. At para matanggal mo yung motor or matanggal natin, kailangan mo din tanggalin yung tornilyo nito. Ito ay 4 na tornilyo lang paikot. Yan ay dalawa dito at isa sa gilid at isa rin naman dito sa gilid. So yung pagtanggal ng motor niyan ay hindi na natin videohan yan. Ayan ay napakadali lang. Continue ko itong video na ito pagka natanggal ko na yung motor. So yan, bali ito na yung motor mga kabutingting at mayroon ako ditong napansin. Yan ito pala ay ni-repair na dahil kung nakikita nyo ay naka-bolt and nut na. Ito ay makikipagsapalaran lang ako nito dahil ito ay mayroon nang tumingin. So kaya lang natin ito kung marirepair pa ba ito dahil mayroon na siyang tumingin. Pero sabi naman ng may-ari, ito daw pala ay wala naman daw nag-repair. Hindi pa daw ito ni-repair. Pero bakit kaya ang tanong, bakit may bolt and nut na? Hindi kaya doon sa binilhan ito or ano ba? Dito naman yung may-ari. Ayan Hi guys. Ayan, hi guys kuno si Ma'am. Dati Dalgos. Yan, nag-promote pa ng channel dahil may channel din siya mga kabutingting. Ano pangalan ng channel mo, Ma'am? Dati Dalgos. Ha? Dati Dalgos. Dati Dalgos? Ayan, Dati Dalgos daw mga kabutingting. Baka gusto nyo i-subscribe din. Matagal na yun ya. Matagal na ba? So, balik tayo dito mga kabutingting. So, kailangan lang natin tanggalin ng yung bolt and nut at gagamit tayo ng juice nito. At kulang pa yung isang bolt and nut na. Ayan, pero ayan naman ay okay lang naman kahit kulang. Kahit nga dalawa lang, basta magkatapatan ay okay lang. So, tanggalin lang natin itong bolt and nut. Maluwag Hindi ma'am, basta ang bago talaga nito ma'am, nakarimatsi talaga ito. Nakarimatsi sa mga bago ngayon. Kompleto sa bolt na. Pero ngayon ay ito, tatlo na lang. Ibig sabihin, nagalaw na ito. Pero try na lang natin ito ma'am kung ito ba ay ma-repair. Kaya ito naman, dapat ang papalitan ko nito mga kabutingting, yun nga ay pyesa lang. Timer at saka capacitor. Kaso yung timer nito, sinubukan ko naman, pero bumalik siya sa off. Pero yung kanyang capacitor, mamaya papakita ko sa inyo yung capacitor. Kukuha lang ako ng flat screw. So yan, bali meron ako dito ang flat screw. Ganituhin lang natin ito. Ayan. Tapos ganon din dito sa kabila. Gamit tayo ng flat screw. Ayan, i-repair na nga ito. Ayan
Pero ito ay hindi ako ang nag-repair nito mga kabuting-ting, kasi kung nakikita nyo ay tad sa cable tie. Kahit kailan pag nagre-repair ako ng ganito ay hindi ako gumagamit ng cable tie. Pero ito, cable tie yung ginamit. So ibig sabihin hindi ako ang nag-repair niyan. So yan, balit gamit tayo ng side cutter. At mayroon ditong yan oh, hindi ako ang nag-repair nito dahil may ano na, mayroon na siyang ito, ewan ko kung sa kumpanya ba ito or sa nag-repair din. So hanapin lang natin ngayon yung nag-uumido nito. Ay, mukhang hindi maayos yung pagka ano oh yan, putol yung isang linya. Ito putol. Amo di mo gana no. Oh, pwede ma'am. Kung di ay. Ginamitan pa ng shrinkable tube. Tanggalin lang natin itong shrinkable tube para maulit natin ito. Ayan. Tapos yan yung dilaw kanina, ito yung dilaw mayroon pa siyang ano, mayroon tayong nare-reading or nakuhang continuity. Sa puti ay wala dahil walang hibla na nakalagay or walang hibla na nakakabit. Ito yung puti oh. Ay, tanggalin muna natin ito. Yan, ito yung puti, kaya wala tayong nakuhang continuity. Yan o, putol. Pero sabi ko nga, ito ay tinignan ko na, umandar pa naman ito, pero matagal ding hindi pinaayos ng may-ari ito mga kabuting-ting. Matagal din. Itim pa yung kanyang ano, kiskisin na lang natin yan mamaya. Ito okay lang ito, kahit wag na natin pakialaman. So hanapin lang natin yung linya ng kulay puti at ito. Ayan. Ito yun, no? Oh, ayan, nakita kaagad. So, babrasan lang natin ito. I-check natin ito kung mayroon pa bang nag-uunido. Baka mamaya ay mababack job tayo nito. Yan ang mahirap pagka na back job. Pag na back job tayo, nakakahiya. Nakakahiya at hindi na rin, wala na rin bayad yon mga kabuting-ting pag mga ganon. Wala naman na siyang nag-uumido. Gamit tayo ng toothbrush at kukuha muna ako ng toothbrush. Yan, meron na ako ditong toothbrush. Toothbrushan lang natin ito para makita natin, baka mamaya may nag-umido. Ako kasi mga kabuting-ting ay hindi kaagad-agad na nagpapabili ng motor. Basta kayang repairin at hindi sunog ay nire-repair ko talaga yan. Yan, maayos naman. At wala akong nakitang nag-uumido. So, itong dalawang hibla lang na ito. Yan lang yung naputol. Kaya, try natin yan kiskisin. Para matester natin kung ito ba ay good. Or kung ito lang ba yung hibla na kailangan. Dahil wala naman ako nakitang nag-uumido. Ayan. Gusto nang din tong isa. So ayan na, nakiskis ko na. So ito yung ating iti-tester kung yung dalawang hibla na yan ay yun lang ba ang kailangan natin. So on lang natin itong ating tester. Kaso masilaw hindi kita hindi kita mga kabuting-ting, kagawang na para yatang nakikita naman. So, try natin itong i-tester. Yan. Yan, ito yung common kulay black. Ayan, mayroon 22.5 or 22.3. Dito sa kabila, ayan, 22.3 din. So ibig sabihin parehas. So yun lang yung problema. Naputol lang yung kanyang hibla na nakakabit sa kulay puti. So ito ay ating iwa-wirings. At ito, dahil kung nakikita nyo itim, mahirap dumikit yung soldering lead dyan. Kaya kailangan mo siyang kiskisin para hindi ka mahirapan sa paghinang. Pero kung ayaw pa rin, ay madali lang yan. Babalutan natin yan ng tanso. Pero mas maganda kung kiskisin mo. Katulad nitong aking ginagawa. Para maihinang. Ayan, okay na yan. Tapos check lang natin ito. Dito. Baka mamaya may nag-umido.
Wala naman. Balik natin ito. Yan. Ito, pag mga ganito mga kabutingting, based sa aking experience, para tumagal yung idinugtong, ang gagawin mo lang dyan ay itong kiniskis mo, ipupulupot mo dito, hahatiin na lang. Yan, hahatiin. Kaso may itim pa. Iskisin pa natin. Yan. Dito mo ipupulupot ito sa kiniskis mo na hibla na wala pang kiskis para matagal siyang maputol. So, yan, katulad nito. Bali, doon mo siya ipupulupot doon sa walang kiskis muna para mas matibay at tatagal. Kasi kung ipupulupot mo lang doon sa doon sa may kiniskisan na, so dahil kiniskisan na yon, nag-uumido na yon or may puti na, madali na lang yon siyang maputol. Bakit ba may laging may message? So yan, bali babalutan natin ng yan mamaya na tanso para hindi tayo mahirapan sa paghinang. Ito okay lang ito dahil hindi maitim yung kanyang wire. So katulad pa rin ito, ayan, kung nakikita nyo, dito natin ito ipupulupot sa walang kiskis para mas matibay. Kasi kung ipupulupot mo doon sa may kiskis lang, ay madali na talaga yun maputol dahil may balat na eh. So at saka kung mayroon kayong mga electrical varnish, mas maganda kung lagyan nyo ng electrical varnish or isaw-saw nya ulit. Kaso mukhang hindi maganda. Kailangan natin itong tanggalin muna isa. Naglalagay muna tayo ng spaghetti bago natin pulupot ito. Gaguwang na dahil maiksi na yung kanyang hibla. Ayan, lagyan muna natin ito ng kulay dilaw. Ayan, ito sa akin mga kabutingting, itong home service ko ngayon ay tumawag lang sila sa akin kagabi at ako naman ay papunta ako ng Maasin. Didiretso ako ng Maasin ngayon dahil may dala na akong bag. Doon muna ako maghanap buhay dahil mahina rito sa amin, pabalik-balik na lang kasi ako dito, kaya dadayo muna ako ng malayo. Doon din sa Maasin medyo hindi na rin kalakasan doon dahil pabalik-balik na rin ako doon, pero mas maigi-igi doon kaysa dito. Yan, kung may pamasahe lang ako papuntang Maynila ay baka dadayo ako ng Maynila muna, kaso wala tayong pamasahe. Mahal kasi ng pamasahe, nasa 2,000 mahigit, kaya ayaw ko muna pumunta. Ayan, ito babalutin muna natin itong dalawa na lang, babalutin natin ng tanso para mas matibay at tatagal. So yan, bali ito ay ating pupuluputan ng tanso para hindi tayo mahirapan sa paghinang dahil mayroong itim-itim. Pag mayroong kasing itim-itim ay mahirap dumikit yung shouldering blade nyan, kaya kailangan nating balutan ng tanso. Ito tumatagal naman ito mga kabutingting, basta gayahin nyo lang yung sinabi ko na yung ipupulupot mo itong hibla doon sa walang kiskis para tumagal. Yan ang technique nyan. Dahil sa tagal ko nang gumawa ng ganito ay tumatagal din naman, pero hindi lahat ng nare-repair or nire-repair ko ng ganito ay nare-repair ko, kasi minsan ay hindi ko nakikita yung patid, pero kung makita yung patid ay sure ball naman din na magagawa. Yan, at kung bago ka nga palang napadpad dito sa aking munting channel mga kabutingting, baka pwedeng palike naman dyan, at higit sa lahat kung hindi ka pa nakapag-subscribe ay baka pwedeng hilingin ko na rin yung inyong pag-subscribe at pakipindot na rin yung notification bell at ilagay sa all para ma-notify ka pag mayroon akong mga bagong i-upload na video. Yan, kung ikaw ay nakapag-subscribe na, yan, ako ay nagpapasalamat sa iyo. So yan, bali itatali na natin ito mga kabutingting. So yun lang yung pinaka problema sa motor na ito. Bali buti at hindi na rin ako napahirapan sa paghanap ng patid or hindi naman siya nag-uumido. Siguro doon sa nag-unang gumawa nito ay hindi niya lang naayos ng pagpulupot doon sa wire dito sa kulay puti, kaya naputol. Dapat talaga ay doon mo siya ipupulupot sa walang kiskis para mas matibay. So ito ay aking itatali.
At pag nagtali nga pala kayo nito mga kabutingting ay silipin nyo. Baka mamaya ay mayroon kayong mapatid. Pag mayroon kayong mapatid niyan ay sigurado tanggal kabit kayo or mahirapan na naman kayo na magdugtong. Okay lang kung hindi sagad. Pero pag sagad ay nako, yun ang mahirap pag nasagad pagkaputol. Pag bumili ka kasi ng bagong motor dito sa amin, medyo may kamahalan din mga kabutingting. Nasa mga 1 to 1 to 50 ang brand yung motor. So tali lang natin ito. It's not a game, it's a rich thing. Yan, okay na yan mga kabutingting. So lilinisan lang natin ito dahil kung nakikita nyo ay kinalawang. Oh. Yan, yan ay ating lalangisan. Yan, ito ay ating lalangisan dito sa bandang foam. Tapos lalangisan na rin natin tong busing niya sa loob. Yan. Tapos simbol natin. It's not a game, it's a rich thing. Yan. Tukin lang natin dito. Tapos bago natin tuluyan itong i-assemble ay titester muna natin. Baka mamaya mayroon akong naputol na hibla. Habang ito'y aking itinatali. Kaya kailangan natin, sumubra pa. Ayan. Tester lang natin ito ulit. So kanina yung puti ay wala. Ngayon ay mayroon na. Ayan o, 22 ohms. Dito sa dilaw, 22.4. So okay lang yan. Or 22.3. Kahit hindi magkaparehas ay okay lang yan. So pwede na natin itong i-assemble. Tapos langisan muna natin ito. Ganon din itong foam. Ayan. Tapos langisan din natin yung shafting. Ayan, assemble na natin. So balik na natin yung tatlong bolt and nut dahil tatlong bolt and nut na lang ang nilagay nito. Dapat 4 ito pero 3 na lang yung nakalagay at wala pang lock washer. Kaya nung ito ay aking tinanggal kanina, yung bolt and nut ay parang ano lang siya. Hindi ako nahirapan sa sa pagtanggal. Oh, ayan. Ma'am? Hindi mo tagluto. Sige lang, ma'am. Buka di mo tulog niya. Pero okay na ni ma'am. Okay na. It's not a game, it's a rich thing. Yan. Tingnan natin. Ayan, napakalambot. Balik natin itong kanyang para makita nyo na gumagana na. Ayan. Andra na. Tapos testing natin. Yan. Tapos kuha lang ako ng ito para hindi siya pipiglas pagka mandar.
Ayaw yata magkasya. Ayan. So makikita nyo naman yan. So ito sana yung sinabi ko sa inyo na papalitan ko at saka yung wash timer. Pero yung wash timer ay bumalik sa 0. So ipapakita ko lang pala sa inyo na ang nilagay dito ay 9 UF. Tapos meron na lang ako ditong marireading na 6 UF mahigit. Yan. On lang natin itong ating tester ulit dahil pinapatay ko ito dahil matakaw sa battery. Yan, pinapatay ko. Ang tanong kung kita ba? Para yatang hindi kita. Ayan, kita. So tester natin ito. So 9 UF ang nakalagay doon. So tingnan natin para makita nyo rin. Yung minto ayan 4.8 na lang or 4.9 pero kanina 6 itong para yatang magulo itong aking tester rin pulupot nga natin. Ayan. Ayan na 2.8 na nga lang. Tingnan natin. Ayan, 2.8 na lang ang talaga. So, sira na talaga ito. Itong kapasitor na ito. Mamo. So, ito yung aking ipapalit. Yan. Ito ay 10 UF naman. Dahil malaki ito. Tsaka ang ano sa washing machine ay 10 UF talagang pinaka-standard halos niyan. Maliban na lang sa mga maninipis na Panasonic na maninipis yung kanyang stator ay nasa mga 7.4. So, ito dahil 10 ang nakalagay dito. Tingnan natin. So, ayan 10 UF mahigit 10.12. So ibig sabihin ito ay bago talaga ito. So yan yung sana aking ipapalit. Tsaka yung timer. Kaso yung timer parang nakisama. Bumalik siya sa off. Dahil tinesting ko kanina. So testing pala muna natin ito bago ko to ikakabit doon. Dahil hindi ko na ipapakita yung pagkabit doon. Para dito pa lang ay makikita nyo na gumagana na ito. Ayan. Bali itong kapasitor na ginamit ay akin ito. At yung sira ay binigay ko na sa may-ari. So, ito ay ipapasok lang natin dito. At kung gagayahin nyo to, iba yung pag-iingat lang dahil medyo delikado ito. Yan, ito yung ating tapos titignan nyo. At pakinggan nyo. Pag tumunog ng ganito, para siyang magkakakak, nahirap siyang umikot. Pero aandar, may problema na ang motor niyan. Katulad nung aking in-upload kagabi, yung spin motor, hindi ko nagawa. Doon sa barangay San Roque sa Sugod. Dito naman ay sa barangay Mac naman din ito. Sakop pa rin ito ng Sugod. So, try na natin. Ayan napakaganda pa ng tunog. Kaso hindi masyadong kita. Yan. Tutok natin. Ayan wala man lang siyang kakak. At napakaganda ng kanyang tunog. Dito sa kabila, reverse. Yan So napaka tahimik. So ibig sabihin ay good na yan. So yung pagkabit nitong motor, pakita ko na lang sa inyo para walang daya. So kabit lang natin itong motor. Nako, may tumawag mga kabutingting. Sandali lang at sasagutin ko pala muna itong tumawag. May tumawag, baka customer din ito, sayang. Ayan, balik tayo dito sa ating ginagawa. At yung tumawag, hindi ko alam kung sino yung tumawag. Hilo ako ng hilo, ayaw naman magsalita ang kagwang. So, kabit lang natin itong motor. It's not a game, it's a rich thing.
Ayan, assemble ko na mga kabutingting. So papasilip ko yung nasa loob dahil hindi rin pantay yung ano, yung pan belt. So ayusin ko lang yung aking tripod. Ayan, bali may ipapakita ko sa inyo mga kabutingting. Kung nakikita nyo yung kanyang gear case ay kailawan natin. Yan, napakaganda pa ng gear case. Yun nga lang, yung pan belt ay ambihas, mataas yung pulya ng motor na nakalagay, so kailangan mo lang yan ipantay. So ayan ay ating ipapantay or ibababa. So ayos ko lang din yung aking tripod. Ayan, so ulitin lang natin yon or luluwagan. Gamit ka lang dyan ng T na 10mm at saka 18mm. Tapos natin konti dahil kailangan mo itong ipantay mga kabutingting, kasi dalawa ang posibleng sisirain pag hindi pantay yung paglagay ng pan belt. Pwedeng yung kanyang pulya ng gear case at pwede rin yung bushing, kaya kailangan mo siyang ipantay. Ayan, okay na yan. Ayan o, tingnan nyo. Ayan, pantay na. Hindi katulad kanina na hindi talaga pantay na, nasa taas yung kanyang pulya sa motor. So ganun lang, bali luluwagan mo lang yan siya, tapos pukpukin na lang sa baba. Ayan, higpitan ko lang. Ayan, okay na yan. Tapos dito tayo sa pag-wirings. Madali naman ang mag-wirings nito mga kabutingting. So itong puti at saka yung dilaw ay kabit lang natin sa linya ng kapasitor. Dito naman ikakabit naman natin itong kulay gray at saka dilaw dito pa rin sa line kapasitor sa forward or reverse. Yan. Tapos yung matitira, yung kulay brown ay kakabit natin dito sa isang linya sa power cord. So napakadali lang itong mag-wirings. Dali, para yatang mali mali. Mali. Yung isang linya sa power cord ay ikabit pala natin dito sa common papuntang motor. Ito yung black. Kamali pa ako nagtago kasi. So itong brown ay ilalagay din natin dito sa kulay brown lang din. Yung isang linya sa power cord tsaka common doon sa wash timer. So ganyan lang yung pag-wirings niyan. So ito ay ating lagyan ng close-in wire connector. Mas maganda kung close-in wire connector ang iyong ikakabit kaysa doon sa electrical tape. Pero kung wala ka na talagang ibang choice ay pwede namang electrical tape. Kakapal-kapalan mo lang para nang sa ganun na hindi basta-basta masunog. Ako, sablay pa yata yung aking mga close-in wire connector. Yan, kahit wag na nating balutin yan, kuha lang ako ng cable tie. Ayan, meron ako ditong cable tie. So ito ay ating tatali lang sa cable tie. At dapat yung kanyang close-in wire connector ay nakaganyan. Yung sounds na naman ang kagwang may sounds, ang lakas. Yan, tali lang natin sa cable tie. So ganyan lang. Ayan o. Ayan. Ayan, okay na yan mga kabutingting. So saksak natin itong power cord. Yan. Tapos ito ay ating itutudo. Ayan. At iayos ko lang yung aking tripod dito, pero gumagana na yan. Ayan o. Antayin lang natin mag-reverse. Ayan, nagre-reverse. So ayos ko lang yung aking tripod dito. I-stand ko lang. At tignan natin yung wash timer kung ayan ba ay kusang mag-off. Yan, ayos ko lang yung aking tripod. So ayan, bali tignan nyo na lang yon at tignan nyo na rin ito. So ayan, bali pinas forward ko dito sa bahaging ito mga kabutingting. At hindi ako pwedeng mag-shoutout dahil kung ako ay mag-shoutout hindi ko maalala lahat ng gustong magpa-shoutout, kaya minabuting hindi na lang ako mag-shoutout dahil yung aking listahan sa shoutout ay naiwan ko doon sa bahay namin. Nandito kasi ako ngayon sa Maasin City, kaya mas mabuting hindi mo na ako mag-shoutout
At ayoko kasi na may magtampo. Kaya hindi mo na ako mag-shoutout mga kabutingting. Kaya mega love shoutout na lang sa aking lahat ng mga silent viewers at organic viewers. At ganun din sa aking mga kaibigan sa YT. Yan, mega love shoutout sa inyong lahat. At ako po ay taos pusong nagpapasalamat sa inyong lahat. At ganun din sa makapanood nito. Yan, mega love shoutout sa inyong lahat mga kabutingting. It's not a game, it's a rich thing. It's not a game, it's a rich thing. So ayan mga kabutingting, natapos na yung timer. At tinakpan ko na rin yung takip doon sa likod. Kung nakita nyo ay gimiwang-giwang yung washing machine kanina, ay yun, tinakpan ko yung likod noon at tinornilyo. So dahil natapos ito mga kabutingting at maayos naman yung pag-ikot sa pulsator, so ibig sabihin ito ay okay na. So dito ko na rin tapusin yung video natin sa araw na ito mga kabutingting. At kung nagustuhan mo itong video na ito at kung mayroon ka ditong natutunan, baka pwedeng pa-like at pa-share. At higit sa lahat, kung bago kang napadpad dito sa aking munting channel, baka pwedeng hilingin ko na rin yung inyong pag-subscribe kung hindi ka pa nakapag-subscribe. At pakipindot na rin yung notification bell at ilagay sa all para ma-notify ka pag mayroon akong mga bagong i-upload na video. So ayan, laging nag-iiwan sa inyo nang ingat tayo palagi at God bless po sa ating lahat mga kabutingting. Yan, bye bye na po.